Tatanong ko po sana kung ang buhay ng tao ay nakatakda na ba sa kanyang magiging kapalaran o sa kasalanan o sa Hindi kanyang po. may harap? Hindi po. Ang nakatakda lang po sa tao, kamatayan. 9:27 ng Ebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ayan. Ang itinakda po sa atin ng Diyos, yung kamatayan. Pero, yung magiging kapalaran mo, kung magiging teacher ka, o magiging abogado ka, meron po tayong kalayaan pumili nun, kapatid. Pakinggan nyo po, sa Kawikaan 16:9, Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ayun, sabi po ng Biblia, it is the heart of a man that plans his ways. Yun po sabi. It is our heart that plans our ways. We have the right to plan for our future. We have the right to make our lives. Sabi nga ng Kawikaang English, life is what we make it. And it is one of our special gift from the Lord to decide for ourselves. Pwede tayong maging abogado, pwede tayong maging magtataho. Pagka medyo tamad ka, ayaw mo magsunog ng kilay, di magtataho na lang, di ba? O kaya magbabarbecue, o kaya tindera ng baboy, o bagoong. Marami naman yung pagkakakitaan eh. Pwede ka maging professional, pwede ka namang hindi. Nasa sa atin po yun. Ang mahirap po, pwedeng maging professional. Ang mayaman, pwede namang maging professional din. Lahat ho, nandito ho sa mundo yan, biyaya ng Diyos sa atin, ang karunungan, kaalaman, kailangan lang tayong gumawa. Ngayon, it depends on our choices in life. Kung ano ba ang pinili natin. Gusto nating mabuhay na celibate, walang asawa, okay lang. Gusto naman nating magkaasawa, pwede rin. Gusto mo naman 4 ang asawa, pwede rin. Kaya lang, maiimpyerno ka. Ganon po yun. Ganon po yun, kapatid. Kaya po, hindi po itinatakda ng Diyos sa atin na kung tayo ba'y magiging kung ano. Ang kapalaran natin, depends on our choices. Yun po'y nakabatay sa ating mga pili. Kung ano ba pinili nating pamumuhay. Gusto mo mamuhay ka ng tahimik, okay. Gusto mo naman mabuhay na magulo, maglasing ka araw-araw, awayin mo yung kapitbahay mo, gulo na yun. Murahin mo yung kapitbahay mo, wala namang ginagawang masama sa'yo, murahin mo, gulo yun. Pag natsyempong may baril yun, patay ka na mamayang gabi. Ganun po yan. Nasa sa atin po yan eh, kapatid. Ngayon, ang Diyos naman, nakahanda po siya na ituwid tayo. Kung tayo mali, nakahanda siyang ituwid tayo kung magpapatuwid tayo. Kung ayaw din naman natin, di naman tayo pipilitin eh. Pero kung gusto nating matuwid, ang makakapagtuwid sa atin ang Diyos. Jeremias 10:23. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang hakbang. Para po yan yung sasakyan. Nakita niyo po yung kotse o kaya kahit bus, kahit anong sasakyan. Ang sasakyan po, hindi niya kayang ituwid yung sarili niya eh. Meron pong nagmamaniobra, may hawak ng manibela. Tayo po parang sasakyan. Ang Diyos ang nakakapagtuwid sa atin. Without God, hindi tayo matutuwid. Wala pong tao na makakayang ituwid ang kanyang sarili. Kaya po yung nagsasabi, hindi niya maalis ang sigarilyo, hindi niya maalis pagsasabong, pagsusugal, pambababae, mga bisyo. Hindi mo nga maaalis kasi wala kang kasamang Diyos eh. Kung may kasama kang Diyos, matutulungan ka niya. Ganyan po yan. Yun po ang sikreto ng pagbabagong buhay, makasama mo ang Diyos. Kaya sabi ni Kristo, hanapin ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, ang lahat ng kailangan nyo ibibigay niya sa inyo. Nasa 6:33 po yan ang